Lumabas sina Yipyang at Maddie mula sa dark prison. Sinabi niya, "Old Mo, uuwi na ako muna. Iiwan ko na sa iyo ang Umingan prison na ito." Agad na sumagot si Moyadi, "Tiyak na babantayan ng subordinate na ito ang mga monsters na iyon para sa warden sir." Seryosong nagpatuloy si Maud, kasabay nito, "Ipinapakiusap ko rin sa prison warden na harapin ang Supreme Monarch upang ang myriad souls ng mga soldiers sa Ashura Realm ay makapagpahinga ng payapa." Narinig ang kahilingan ng subordinate, sumagot si Yipyang ng walang pag-iisip, "Walang problema." Bigla, sumiklab ang apoy, nilamon ang kanyang buong katawan. Nalumata ang kanyang laman, kahit ang kanyang mga mata ay lumabas. Kinilabutan ang lahat sa nakita. Paano siya biglang sumiklab sa apoy? Kung titingnan, malamang ay patay na ang Devil King ni Yipyang Shen. Si Yipyang, nararamdaman ang init sa paligid niya, antok na nagising. Lumingon siya at lumayo, hindi pinapansin ang Sea of Fire sa likod niya. "Gising na ako ngayon. Fair na, ang Little Miss na iyon." Nakita si Yipyang na sinasabi iyon, kumilos ang kanyang mga sing instincts. "Hindi mo na kailangang tuksuhin siya. Kahit hindi ka nagtanong, sasama pa rin ako sa iyo." Habang namumulaklak ang mga love bubbles sa paligid niya, sa likod nila, si Chunfang at Dongyu ay nanood ng may inggit. Sinabi ni Chunfang, "Sect leader ay nanaginip lang ng ating Lord." Narinig ito, lumingon lang si Yipyang nang may tingin ng paghamak, "Paano mangyayari iyon?" Lumingon si Dango kay Chunfang at sinabi, "Yip Shen ay naguguluhan, mukhang may nangyayari." Narinig ito, sumang-ayon ang iba. Nakita ang dalawang babae na nagchichismisan, lubos na naiinis si Yipyang Shen. "Kayo ba ay dalawang fox spirits na walang ginagawa?" Agad niyang inutusan, "Halika rito. Bibigyan ko kayo ng misyon. Puntahan niyo at basagin ang pintuan na iyan. Isipin niyo itong test ng inyong mga resulta sa pagsasanay mula sa Ancient Devil Battlefield." Sa pagkakataong ito, sa harap nila ay isang napakalaking gate. Narinig ang utos, si Chunfang at Dongyu ay kumuha ng fighting stances at lumipad upang sumalakay. Sinabi ni Chunfang, "Basagin natin." Bigla, dalawang figure ang lumitaw sa harap ng gate, napapaligiran ng berdeng ilaw. "Tigil. Ito ang Forbidden Zone ng Supreme Sovereign." "Mga langgam, tigil." Narinig ito, nagulat si Chunfang at Dongyu at huminto sa kanilang kinaroroonan. Dalawang tao ang lumitaw, humaharang sa gate. Ang isa ay ganap na berde, ang isa ay maliwanag na pula. "Mamamatay kayo kung pasasabugan nyo." Sa ibaba, ang lahat ay mukhang nagpapanik. Sa pamamagitan ng mga salita ng lalaki, nalaman nila ang tungkol sa dalawang gatekeepers, ang isa ay isang beast slave, ang isa naman ay isang controller ng lahat ng halaman. Sila ay ang Twin Pearl Spirits ng Ancient Devil King. Ang kanilang lakas ay mas mataas kaysa sa Devil King. Ang dalawang fox spirits na iyan ay nasa gulo. Si Shanfang, na may fighting spirit na mataas, ay tumawa ng may paghamak, "Mabuting aso, huwag harangin ang daan." Ang berde na babae, narinig ito, ay humakbang pasulong at ginamit ang kanyang teknik para umatake. "Mahina kayong Fox Clan na naglakas loob na maging mayabang." Ang mga sidlang sa ilalim ng lupa ay gumalaw, tumatagos sa ibabaw at lumalaki sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Mabilis na nagbago ang mga sidlang sa isang malaking ancient devil tree. Walang oras si Chilem Chunfang at Dongyu para mag-react sa mga gumagalaw. Nabaging, halos hindi pa nasabi ni Chunfang, "Bilis, umiwas." Pareho silang sa kasamaang palad ay napatumba ng mga baging. Nakabawi ng kanyang fighting stance, sinabi ni Dango, "Chunfang, umikot ka at basagin mo ang pinto." "Alam ko." Pagkatapos ay ginamit ni Dango ang isang trick para guluhin ang kalaban, tinulungan si Chunfang na umikot patungo sa gate. Bago pa niya maabot ang gate, naharangan siya ng pulang buhok na babae. "Tigil." Napakakalma ng kanyang ekspresyon, nagsasalita ng kakaibang bagay, "Kayo, dalawang fox clans ay umaasa sa mga tao." Narinig ito, sumagot si Chunfang, "Mula noon hanggang ngayon, ang mga fox clans ay inaalipin ng mga ancient devils. Sa pagsunod lamang sa mga tao tayo makakasiguro ng ating paglago." Ang kanyang mga mata ay naglalabas na ngayon ng surge of killing intent. Pagkatapos ay damhin ninyo ang kadakilaan ng inyong mga ancestors ng kaunti. Tatlong malalaking puting fox spirits ang lumitaw. Isa sa tatlo ang sumugod pasulong,
nakatayo sa harap at humaharang kay Chunfang. Ang batang babae na may tenga ng kuneho sa ibaba, nakikita ang kapangyarihan ng pulang buhok na babae, ay labis na nagulat. Demon Fox Moving Mountains. Madali niyang kayang ilipat ang mga maalamat na bundok. Casual lang siyang nagtawag ng tatlo sa kanila. Ang babae na may kakayahan sa pagtawag ay mayabang na sinabi, tingnan ninyo. Sa pagiging alipin lang namin kayo makakakuha ng malaking kapangyarihan. Ang pag-asa sa mahihinang tao ay wala kayong patutunguhan. Kayo, dalawang handal. Narinig ito, galit na sumigaw si Shan Fang, ibinubuga ko na hindi mahina ang sect leader na iyon. Agad siyang nagdagdag, at milyong beses siyang mas malakas kaysa sa matandang mangkukulam na iyan. Ang babae ay nasaksak diretso sa puso ng mga salita ni Chun Fang. Pagkatapos ay nagalit siya na parang isang porcupine at galit na sumagot, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ayusin natin ito. Pagkatapos ay inutusan niya ang giant fox sa tabi niya na umatake. Ang hayop na sumugod ay daan-daan, libo-libong beses na mas malaki. Si Chunfang Spring Wind, maliit ngunit matapang, na may matinding tingin sa mukha, ay umungol, halika. Dadalhin ko kayong lahat. Sa pamamagitan nito, sumugod siya diretso sa fox gamit ang isang thunderclap punch, ang Rising Dragon Fox Strike. Ginamit niya ang suntok na ito upang salakayin ang soul ng paa ng hayop. Ngunit tila walang nagawa ang ganoon kalaking kapangyarihan. Ibinagsak siya nito diretso sa lupa. Ang pagbagsak mula sa ganoong bilis ay nagdulot ng crater kung saan siya lumapag. Ang maliit na babae, hawak ang kanyang nasugatan na katawan, ay sumigaw, napakalakas. Kalahati ng aking katawan ay manhid. Dumilim ang mukha ng pulang buhok habang tiningnan niya si Chun Fang. Kumusta? Ang iyong ancestor ay kasing lakas din, hindi ba? Kaya sumuko ka at yumukod sa amin. Balutan ng mga sugat, nanatili pa rin siyang matigas ang ulo, hindi ako susuko. Tatalunan kita at ang iyong summoned beast. Sinasabi ito, ginamit niya ang isang teknik upang sumugod diretso sa beast, blood-splitting demon fox killing feast. At pagkatapos, natanggap ng giant beast ang buong puwersa ng kanyang suntok. Ang pagsabog ay lumikha ng ulap ng usok at alikabok. Sumigaw ang batang babae na may tenga ng kuneho, napakagaling. Kayang talunin ng maliit na fox ang kalaban. Agad namang sinira ng kanyang ama sa tabi niya ang kanyang pag-asa, hindi niya kaya. Sinabi niya, ang babaeng ito, kahit nakakatakot sa battlefield ng Demon Fortress, at umabot pa sa Lord level sa landas ng mga Purple Demon Soldiers, ang kanyang kalaban ngayon ay, sa huli, isang maalamat na Ancient Demon King. Balik kay Chunfang, matapos suntukin ang giant fox pababa, malakas siyang humihingal. Ngunit bigla na lang, sumugod ang beast, bukas na bukas ang bibig, handang. Lunukan siya ng buo. Ganoon lang, sumigaw ang giant fox, nakuha kita. Bago pa siya makariyak, samantala, si Dong Yu Winter Moon na nakikipaglaban sa mga baging ay nagulat din na makita siya. Sumigaw siya, Chunfang. Ang berdeng buhok na babae, nakita si Dango na distracted, excited na sumigaw, maliit na cutie, tumingin ka rito. Hindi ka pwedeng mawalan ng focus. Isang sandali lang ng kawalan ng atensyon at malakas siyang hinampas sa likod ng mga baging, na nagdulot ng matinding sakit. Si Chunfang, nahuli sa mga panga ng fox, ay maswerte na nakayanan niyang panatilihing bukas ang bibig nito. Huwag kang mag-alala, hindi ako susuko. Ang kanyang ulo ay nasa loob ng bibig nito, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang hindi ito magsara. Kaya kung magtiis. Tiningnan ng berdeng buhok na babae si Dong Yu na may masamang ngiti sa mukha. Palagi kong gustong mag-alaga ng isa sa mga Skypier Spirit Foxes na ito. Ang mga Spirit Kings ang pinakagusto sa pag-aalaga ng mga foxes. Kayo ay dapat na aming mga exclusive toys. Paano kayo umaasa sa mga tao? Si Dango, sobrang sakit na kinailangan niyang lumapag para makabawi ng kanyang lakas, ay nagnitnit ang mga ngipin sa pagkabalisa. Ang male lead, na nag-uutos sa dalawang maliliit na fox na sirain ang gate, ay abala lang sa pagbabasa. Bigla, binanggit siya ng berdeng buhok na babae, anong maituturo sa iyo ng maputlang bookworm na iyan? Ako lang ang makakapagbigay sa iyo ng tunay na kapangyarihan. Narinig ang kanyang pangalan na binanggit, sumimangot ang kanyang ekspresyon at sinabi, ang laki naman ng bibig mo.
Oras na para palayain ang mga paunang restriction sa pagsasanay sa maliit na fox na iyan. Sa pamamagitan nito, nagpapalakpak ng daliri si Yipiang. Si Chunfang, sa loob ng bibig ng puting lobo, ay nagsimulang magpakita ng ilang paggalaw. Sa panig naman ni Danggu kung saan nakikipaglaban siya sa berdeng buhok na babae. Bigla siyang nagsimulang mag-glow. Ganoon lang, naglapit sina Chunfang at Dongyu. Restriction release. Next step, Fox Warrior Fusion. Sabi ni Yipiang. Lumutang sina Chunfang at Dongyu sa himpapawid, napapaligiran ng nagniningning na aura. Tila nagsasama ang dalawa. Nagulat ang Hidden Weapon Master sa nakita niyang eksena, Primal Fox Warrior. Ang pinakamataas na porma ng pakikipaglaban ng Fox Tribe. Sa itaas, nagsanib na sina Chunfang at Dongyu. Sina Shu Yunjifang Phoenix of Emerging Clouds at Guang Haoren Blade of Shining Glory ay nakatitig sa eksenang ito na nakangangaang bibig, malalaki ang mga mata. Matapos magsanib, the ultimate primal battle spirits ay talagang kahanga-hangang kagandahan. Ang batang babae na may tenga ng kuneho ay hanga lang. Ikaw ba, parang God of Creation, na nagpapabago ng dalawang uri ng ordinaryong spirit sa kanilang ultimate forms? Lahat ay tulala na nakatingin kina Chunfang at Dongyu, kahit ang maliit na berde at ang maliit na pula ay parehong nalilito. Ngunit nangako na ako, wala nang balikan. Inutusan niya ang mga puting lobo na sumugod. Naabot na ng pinagsamang anyo ni Chunfang at Dongyu ang pinakamataas na potensyal nito. Itinaas niya ang kanyang mga kuko at isang barrage ng matatalim na bagay ang lumipad patungo sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, kung hindi siya mamamatay, mapupuno siya ng mga sugat. Big sis, ikaw nakasuklam-suklam na fox spirit. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit habang siya ay nawawalan ng kontrol, nagsimulang lumaki ang puno sa likod niya. Anong basehan mo para labanan ang aming Supreme Gumo Clan? Maya-maya, ang puno ay nagbago sa isang masa ng dragon. Ang pinagsamang anyo ay naglabas ng matalim na kuko, sinasabing kalmado ngunit nakakamatay, mamatay. Sa pagtawag ng giant dragon sa isang kaway ng kanyang kamay, lumitaw ang isang napakalaking puwersa na nagpira-piraso. Sa dragon, nakita ang kanyang kapangyarihan na nawasak ng napakabilis. Nagsimulang magpanik ang maliit na berde. Matapos magsanib sina Chunfang at Dongyu, lumaki ng husto ang kanilang kapangyarihan. Bukod pa rito, sa kanyang kayabangan, inisya niya at tinawag na Supreme ang Gumo Clan. Pagkatapos ay bigla siyang lumitaw sa likod ng maliit na berde, hinawakan ang kanyang ulo, at alam niyo na ang nangyari. Nang walang oras para mag-react, sumama siya sa kanyang kapatid. Pinuksa siya sa loob lamang ng ilang segundo. Ang lahat sa paligid ay natulala, talagang baliw. Ang mga kapatid na Spirit King ay mas mahina kaysa sa mga Primal Battle Spirits. Nag-aalala na pinapaalalahanan ni Lao Anizun ang lahat, pinaputok niya ang sarili niya. Malamang na tuluyan na siyang nawalan ng isip. Mag-ingat kayo, hindi pinansin ang kanyang mga alalahanin, inutusan ni Yipiang, ipagpatuloy ang pagbasag sa pinto. Nang matanggap ang utos, agad siyang sumunod. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malaking enerhiya patungo sa pinto. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kamao at sumugod pasulong. Kapag sapat na ang laki ng ball of energy, pinakawalan niya ito. Ang malaking bola na may hindi inaasahang lakas na opens iba ay lumipad patungo sa gate. Ngunit sa likod nito, lumitaw ang isang kakaibang figura, nakasuot ng kang at mga kadena, nakakadena ang dalawang kamay. Tila siya ay nakakadena sa gate, kaya bumagsak ang bola sa kanya nang hindi siya umiiwas. Pagkatapos ay nagkaroon ng pagsabog na may nakakabinging sigaw. Narinig ang sigaw, nagulat siya at may napagtanto. Unti-unting nawala ang usok, inihahayag ang figure. Buhay pa rin siya pagkatapos ng banggaan. Marahil hindi ordinaryong tao. Sa wakas, isang bagay na nagpaparamdam sa akin na buhay ako. Nakahinga ako ng maluwag. Unti-unting nakita ang figure ng malinaw, namutla ang mukha ni Anizun habang sumisigaw, Prison King. Si Prison King, isang super existence sa mga Demon Kings. Ang Ring of Radiance sa tabi niya ay mukha ring takot na takot. Nakilala na ang taong iyon ang patuloy na pumatay ng 15 Gumo Kings na walang hanggang nakakadena ng Prison King ng Supreme Monarch. Sinabi niya na may interesadong ekspresyon, sa wakas ay may karapat-dapat akong kalaban para lumabas,
Kaya ako ay dumating.